Marcos, anti-dynasty raw. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. You cannot stop people from wanting to serve. Aimee wants to serve. I want to serve. Sandro, my son, wants to serve. What will I tell them? No, don't help. Them or process to mitigate the overstaying, let's say, of political dynasties, and it's called an election. Mga diskaya, sumuko sa NBI. Hindi naman more of suko. It's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to na kinakasuhan ako. Dynasty bill. Walang pangil. Ako yung una nagpa-file lagi ng anti-political dynasty bill. Matagal ko nang laban. It precedes the 1987 Constitution. I fought 4 political dynasties in my city. Alam mo, binasa ko yung kila Speaker Boji saka kay Majority Leader Sandro, hindi papasa yon sa Constitution. So hindi ito actually an anti-political dynasty bill. It's a travesty of the intent of the framers of the 1987 Constitution. At tingin ko, ito ay unconstitutional. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that will legitimize political dynasty. Pero nakalimutan nila, hindi nila pinag-aralan mismo siguro yung intent of the framers of the Constitution na lalabas yung kanilang ipinanukala ay unconstitutional. Kumusta? I'm Billy Cesar for Joseph and welcome to News Worthy Recap Weekly Edition number 133. We have tons to cover since last week, so skip the dances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala naman kayong BBM pabor sa anti-dynasty law. Unipink, totoo ba? What do you get when you give a spoiled brat who gained his notoriety, posisyon sa gobyerno, pagpapayamang walang hangganan? He was a little bit of a nerd as a kid, so he wanted to do physics, maths, biology, but my grandfather was like, there's no money in that, so switch to politics. And the power to influence national politics hitherto undreamt of in the history of our country. Did you seriously just say hitherto undreamt of? The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Gulat kayo, no? I mean, imagine the most notorious Nepo baby who benefited from ill-gotten wealth, power, and influence somehow directed the House of Representatives to prioritize key progressive at, seemingly against self-interest
tulad ng anti-dynasty bill. You cannot stop people from wanting to serve. Aimee wants to serve. I want to serve. Sandro, my son, wants to serve. What will I tell them? No, don't help them or process to mitigate the overstaying, let's say, of political dynasties, and it's called an election. Isama mo pa yung mga bills na pinangunahan at final ng mga pink senators at left to center left na mga grupo. Like the aforementioned anti-dynasty bill na nilalaban sa Senado at House of Representatives, which actually marami ang naghain with at least 5 senators at 15 representatives sa House of Representatives as of November 22. Isama mo pa yung pagbibigay ng pangil sa tinayong Independent Commission for Infrastructure na papalitan ng Independent People's Commission na may sariling kapangyarihan at budget to actually make it truly independent. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, o lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. O, ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. O, you cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Sinusulong nila Tito Soto and the majority at ilang grupo sa Kamara tulad ng Akbayan, Erice at De Lima. Na magpasa tayo sa lalong madaling panahon ng isang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag ng ating Pangulo. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mga mamamayan. Another shot in the dark ay ang pagpaprioritize niya ng Party List System Reform Act introduced by none other than Senator Bam Aquino and probably the Makabayan Bloc as well, pero to be honest, hindi sila nabibigyan ng credit whether they did it or not. The Party List System Reform Bill seeks to pull back some of the implications ng disastrous ruling ng Korte Suprema noong 2013 na nagsasabing hindi lang para sa marginalized groups ang mga party list system natin, which means kahit sino, basta party list ka, pwedeng pumasok sa representasyon ng mga party list. So tinatanong nyo, bakit disastrous? Anong naging resulta nun? Well, ayon sa kontradaya noong 2022 national elections, mahigit 70% ng mga tumatakbong party list groups ay hindi kumakatawan sa unang interpretasyon, which was the marginalized groups. Hindi sila kumakatawan sa may hirap o kaya na may para sa interes lang ng politika, malalaking korporasyon at may bahid ng political dynasty. At least 70 to 50% ng 20%. So mahihirapan kang ipasa yan, lalo na at marami sa mga party list representatives natin ngayon ay parte ng political dynasty. At ang isa pang pet legislation ni Bam Aquino na Kadena Act o tinatawag ding Budget Blockchain Bill na naglalayong ipakita sa lahat kung kailan ginastos, saan ginagastos at paano ginagastos ang budget ng Pilipinas via a digital ledger. Kumbaga, listahan na hindi nababago at hindi nagagalaw. Pero syempre, that doesn't really solve corruption, substandard at ghost projects. Pero at least malalaman ng tao kung ano ba yung supposedly nakalagay dyan. Kung magkano at kailan o kaya na may ano ang specs ng mga proyekto ng gobyernong paggagastusan ng pera. Nandyan man o wala. Kasi, at least doon, mas madaling mako-cross reference. Ang weird, no? I mean, imagine this. Sinabi ng isang presidenteng Marcos na kailangang i-prioritize ang dalawang batas na sinusulong ng isang Aquino. You would have never imagined actually being alive to see that. Pero, di ba nakakapagtaka? Totoo ba talaga ang Uniping tandem laban sa puwersa ng mga Duterte for the 2028 national elections? Magsasani puwersa ang mga loyalista at ang mga pinks. Pero bago kayo mag-isip ng ganyan,
wag muna kayong maghiyawan kasi first off, hindi porke sinabi ni Marcos na i-prioritize susuportahan niya na. Bagkus, just get it out of the way by putting it first. Magkaiba kasi ang pag-certify ng isang bill sa urgent at as a priority. Ay ano pa rin nakukulangan din kami kasi nga dapat sagad-sagaran na lang sana. What do I mean by that? Na dapat sinertify na niya diretso as urgent. Especially na limitado na ang panahon. Ilang session days na lang, ilang working days na lang. So we will be even if, for example, yung House ay mag-decide na sige na nga, i-ano na natin yan, trabahuin na natin yan, although kailangan ay lubos-lubusan na sana yung ginawa ng Pangulo, diniretso na niya na sinertify as urgent para sigurado na maisa sa batas na rin bago yung break ng Kongreso. Kasi mandakin mo yon, ilang araw lang after sinabi ni Marcos na i-prioritize ang anti-dynasty bill, lalo na at ang alam nating anti-dynasty bill ay yung mga pinropose ng House of Representatives at Senado at least before November 2022. Biglaan kasi naghain si presidential son Sandro Marcos at House Speaker Bogie D na, by the way, mga parte ng political dynasty rin na nag-file ng anti-political dynasty bill kuno. Ayun pala yung version na gustong ipapush ni BBM, hindi yung mga existing na, which is far more stricter at actually addresses the problem of anti-dynasty in the Philippines. Hindi yung galing sa minority at mga gusto talaga ng tunay na anti-political dynasty law. Kasi napakahina ng anti-dynasty bill na yon kasi ayon sa draft na kanilang pinasa, pwedeng magkaroon ng presidente or VP or senador at unlimited na congressman at iba pang pwesto, pero isa lang ang posisyon ang makukuha sa isang lokalidad. So no two councilors or no two city officers. I guess yun na yung pinaka bare minimum. Pero maraming umangal mula sa minorya sa bill na malamang sa malamang ang papasa. Kasi nga pinupush sila ng mga matataas na tao sa House of Representatives. Yung sobrang hinang anti-dynasty bill. Hindi yung mga pinropose nila Laila de Lima, hindi yung pinropose ni Senator Risa Ontiveros at marami pang ibang kongresista. Malamang ang mapupush at malalagdaan ni Marcos ay yung pinush ni Bogie D at ni Sandro Marcos. Alam mo, sa 5 kongreso na nakasama ko sa House, ako yung una nagpa-file lagi ng anti-political dynasty bill. Matagal ko nang laban. It precedes the 1987 Constitution. I fought 4 political dynasties in my city. Alam mo, binasa ko yung kila Speaker Bogie saka kay Majority Leader Sandro, hindi papasa yon sa Constitution. So hindi ito actually an anti-political dynasty bill. It's a travesty of the intent of the framers of the 1987 Constitution. At tingin ko, ito ay unconstitutional. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that will legitimize political dynasty. Pero nakalimutan nila, hindi nila pinag-aralan mismo siguro yung intent of the framers of the Constitution na lalabas yung kanilang ipinanukala ay unconstitutional. Ang sabi nga ni Arise, di ba? Hindi anti-dynasty bill yan. It reinforces dynasties. It legitimizes dynasties. It defines dynasties but does nothing to ban it. Alam na alam ni Arise yan kasi dito sa Caloocan, salitan din ang pwesto ng mga magtatay na Malapitan, Echeverry, Asisio at kung ano-ano pa. Itong tatandaan natin kay Marcos. Lahat ng push niya para sa reforma tulad ng sa mga flood control projects ngayon dahil siya ay isa ng lame duck president. Hindi na siya magiging presidente kaya malamang sa malamang ay unti-unti nang mawawala ang suporta para sa kanya. Gusto niyang kontrolin ang naratibo kaya nung nabaling sa kanya at nagkaroon ng reverse uno court sa video ng Miss Tulang Zaldico, ito naman ang pakawala niya. Pagsuporta sa pink bills or at the very least left bills. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto.
mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tumalakas ang kalaban niya sa politika at hindi siya makakatakas doon dahil yung mga bumoto sa kanya noong 2022 ay halos kalahati, if not more, ay dahil kay Duterte. Hindi pa man nagkakaroon ng impeachment complaint laban sa kanya, alam na ng tao na kung totoo man at hindi deepfake ang pinagsasabi ni Zaldico sa kanyang official Facebook page, it is down with the Marcoses forever. Lalo na at meron ng papalit sa kanila as the notorious political family to watch for. And that is the Dutertes. Kaya he's trying to incur favors sa mga progresibong grupo by symbolically at performatively pushing forward sought-after bills ng mga progressive pinkish figures. Kasi nga, natatakot siya na ipakulong siya after his term ends. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po. Sara Diskaya, sumuko na sa NBI. Mga napakulong, kulang pa. What do you get when you run against a popular anti-corruption reformist leader? Siguro kasi I think the mayor focused more on good governance. Na medyo na pabayaan yung health sector, yung ibang sectors na like the education. Habang nakikipagkontsabahan sa mga kongresista para sa mga flood control, substandard at ghost projects. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Pero guys, huwag kayong matakot na makakalabas ng bansa itong si Sara Diskaya. Lalo na at natimbrehan siya ni BBM na may warrant of arrest na laban sa kanya. I mean, ang weird no? Si BBM pa talaga ang magsasalita. Like, natatakot ba siya na hindi na siya yung muka ng anti-corruption sa flood control? Lalo na at si Zaldico na ang nagsalita laban sa kanya. Sumuko na kasi si Ate Sara Diskaya sa NBI the very next day kasi nga natatakot sa kanyang buhay o kaya naman ayoko nang makita ng mga anak ko at ng publiko na pinoposesan ako or meron akong handcuffs. Lalo na rin naman kasi siyang magagawa kasi kahit na mabagal ang galamay ng hustisya, mahaba naman ito. Siguro pagod na siyang tumakbo kasi the last time na tumakbo siya, lagapak, talo in a landslide despite billions of funds at their disposal. Tapos ngayon, Vico Sotto dug deep doon sa revelasyong nasilip sa daang bilyones na nagastos ng pamahalaan sa mga biding-bidingan ng kaniyang kumpanya. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga
At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Now kahit kumanta pa sila ng mga pangalan ng mga kongresista na, by the way, wala raw senadora. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. At mag-thank you kay Marcoleta na Blue Ribbon Chairperson noon. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Rodante Marcoleta. Kahit na ang maglo-lawyer pa sa kanila ay si Marcoleta, hindi sila ligtas sa kawalan ng galit ng tao. They truly are the Napoles of our time na ilalaglag ng mga kasosyo nilang politikos when things get rough at nagkahulihan na. Are you trying to kill us all? No. I am raising prejudicial question. I am ang sinasabi ko, why did you choose, for example, Bryce over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa this guy. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Why are you so protective this guy? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Palagi niyo sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Dumating pa nga sa punto na gusto nilang kumanta ng kumanta kasi may Marcoleta na nag-argue on their side para sa kanila na kahit hindi nila ibalik yung mga ill-gotten wealth, pwede pa rin silang ma-admit as state witness. Siguro kaya thank you sila kay Marcoleta nagkaroon na sila ng deal. Now this is my personal opinion pero malay mo pinoprotektahan ni La Diskaya yung mga kasosyo ni Marcoleta o kaya naman kapalit ng kanilang pagbubunyag ng mga kongresista without mentioning any senators, which I highly doubt is true. Mas malaki ang magiging kredibilidad ni Marcoleta, as I said in like NIDW recap number 119 or 120. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. May I speak, sir? Yes, you are. I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now.
Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Tuwang-tuwa na sila sa pagsisiwalat, sa pagkanta laban sa kanilang mga politikus na kinakaibigan. Kaso, sabi kasi ni dating DPWH Secretary at parte ng Independent Commission for Infrastructure na si Rogelio Singson, in his personal opinion lang naman daw, kahit na ibigay pa ni Diskaya ang portion ng mga ninakaw o kaya may magsalita sila na magsalita, they shouldn't be admitted into the State Witness Protection Program. The ICI can also endorse individuals na pwedeng sumama o sumali sa Witness Protection Program. We have not even thought about it because personally, that's a far shot. No way. They are not the least guilty. They are not. They are principal players. Nakinabang na yung mga yan. Tama na. Galit na yung tao dahil sa kanila. Tapos bibigyan mo ng state protection to be able to get away from further cases and enjoy the benefits of their anomalous practices. Huwag naman. Hindi na nila kailangan yung tulong mo kasi nagsalita ka na agad ng nagsalita in the hopes of keeping the ill-gotten wealth at state witness status na ngayon malabo mo nang makuha. The downfall of the Diskayas should really be studied. Kaso, sila lang ba yung dapat na maaresto at makulong? Sila lang ba ang may bahid ng korupsyon? Sila lang ba ang may bahid ng korupsyon? Hindi, di ba? So why should we pretend otherwise? Dapat nating ipanukalan na kulong na yan, mga kurakot. Huwag nating kakalimutan na isa lang sila sa mga big fish kuno. Hindi lang dapat contractors at DPWH officials ang makulong no matter what Jinggoy wants you to think na yung mga DPWH officials at mga contractors lang naman talaga ang mastermind nito. Hindi yung mga senador at House of Representatives. Lahat ng mga regional agencies nandoon ho. So doon sila dapat nag-uusap-usap kung ano po yung magandang project sa kanila. Nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang regional development councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman Na imposible ring sa kampo ng DDS, walang maanomalyang kontrata lalo na at may issue pa sa First District ng Davao na 51 billion pesos ang pondo ng flood control nung pandemic under Pulong Duterte. Isama mo pa yung revelasyon ni Bato de la Rosa na nag-umpisa sa mga flood control at yumaman ang mga Diskaya noong 2016. Tapos si Bongo, yung kanyang pamilya na may construction company, may transaksyon sa mga Diskaya. Diskaya, hindi po kita kilala. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Tatandaan din dapat natin na si Marcos at ang kanyang gabinete
mga former at present senators ay implicated din sa korupsyon at kickback schemes. Kaya hindi masisiyahan ng mga tao sa mga DPWH officials at contractors lang ang makukulong. Dapat it's either all or everyone shall resign. Lalo na at puno ng contractors sa House of Representatives at mga undersecretary. At yan pagtatapos ang News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of December 2025. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang Avor me, like, subscribe, and follow my links and socials on Avor Joseph that would be linked down below. So susunod muli of course, paalam.